Pagtalakay sa Elfili, Kabanata 3, ang mga alamat. Sa kabanatang ang mga alamat, inililipat ni Rizal ang focus mula sa pisikal na kalagayan ng lipunan patungo sa kalagayan ng isipan ng tao. Kung sa mga naunang kabanata ay nakita natin kung sino ang may kapangyarihan at kung sino ang naaapektuhan, sa kabanata 3 naman ipinapakita ni Rizal kung paano hinuhubog at kinokontrol ang pag-iisip ng tao sa pamamagitan ng paniniwala at takot. Ipinahihiwatig ng kabanatang ito na ang kolonyal na kapangyarihan ay hindi lamang umiiral sa batas at puwersa, kundi sa mga kwentong pinaniniwalaan ng lipunan. Ang tagpuan ay sa itaas ng kubyerta ng bapor tabo, papasok sa lawa, tahimik at maaliwalas ang paligid. Sa tagpuang ito, nagkukwentuhan ang mga tauhan tungkol sa iba't ibang alamat. Magaan ang usapan at tila pang-aliw lamang. Ngunit sa likod ng gaan ng kwentuhan, malinaw na ang mga alamat ay kapangyarihang humubog sa paniniwala at kilos ng tao. Ipinapakita rito ni Rizal na ang mga may kapangyarihan ay kayang gawing biro ang paniniwala, samantalang ang karaniwang tao ang siyang nabubuhay sa takot na dulot nito. Pag-usapan natin ang daloy ng pangyayari. Isinasalaysay sa Kabanata 3 ang iba't ibang alamat. Ang alamat ng malapad na bato, ang kwento ni Doña Jeronima, at ang alamat ni San Nicolas. Ang mga kwentong ito ay may kaugnayan sa takot, paniniwala at impluwensya ng relihiyon. Habang ang ilan sa mga tauhan ay naaaliw at nagbibiro, si Simon ay nananatiling tahimik at mapagmasid. Sa bahaging ito, ipinapakita ni Rizal na kapag ang tao ay nasanay na maniwala kaysa mag-isip, nagiging madali siyang kontrolin. Mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una, Simon. Hindi siya basta naniniwala sa mga alamat, tahimik siya ngunit mapanuri. Kumakatawan siya sa taong mulat at kritikal mag-isip, isang banta sa sistemang umaasa sa takot at paniniwala. Pangalawa, Padre Florentino. Isa siyang relihiyosong taong may konsensya at pag-unawa. Gayunman, nananatili siyang limitado sa loob ng institusyon. Siya ang larawan ng taong alam ang mali ngunit hindi ganap na kumikilos laban dito. At ang pangatlo, Benzaib at Don Custodio. Ginagawang aliwan ang usapan, walang lalim ang pagtingin sa mga alamat. Kumakatawan sila sa kaalamang mababaw at walang paninindigan. Sa kanilang pagkakaiba, makikita ang iba't ibang anyo ng pag-iisip sa lipunan mula sa mulat hanggang sa walang pakialam. Mga simbolismo sa kabanata. Una, mga alamat. Hindi lamang simpleng kwento ito sa elfilibusterismo. Ginagamit ang mga ito upang manakot, pigilan ang pagtatanong at gawing normal ang pagsunod. Pangalawa, ang takot. Ang takot ang pinakamabisang sandata ng kapangyarihan. Kapag ang tao ay takot, hindi na siya kailangang pilitin, kusa siyang susunod. Ipinapakita ni Rizal na ang problema ay hindi personal kundi struktural, nakaugat sa sistemang gumagamit ng paniniwala upang manatili ang kapangyarihan. Pananaw at paninindigan ni Rizal. Hindi laban si Rizal sa kultura o mga kwento ng bayan. Ang tinututulan niya ay ang paniniwalang pumapalit sa katwiran at ang relihiyong ginagamit upang pigilan ang pag-iisip. Sa kabanatang ito, malinaw ang kanyang babala. Kapag tumigil ang tao sa pagtatanong, nagsisimula ang kanyang pagkakadena, hindi ng katawan kundi ng isip. Noong panahon ng Kastila, hindi lamang dahas at batas ang ginamit upang sakupin ang mga Pilipino. Mas mabisang sandata ang pananakop sa isipan. Ginamit ang relihiyon at mga paniniwala upang takutin ang tao, patahimikin ang tanong at gawing normal ang pagsunod. Kapag may nangyaring hindi maipaliwanag, tinatanggap ito bilang kalooban ng Diyos. Sa ganitong paraan, nananatiling tahimik at sunod-sunuran ang masa. Ang pinakamapanganib sa sistema ay hindi ang marahas, kundi ang taong marunong mag-isip. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, may mga paniniwala ba ngayon na ginagamit upang manahimik ang tao?
May mga takot bang pumipigil sa atin na magsalita o magtanong? May mga pagkakataon bang mas pinipili ng tao ang maniwala kaysa mag-isip? Kung oo ang sagot, buhay pa rin ang mensahe ng El Filibusterismo. Kailan nga ba nagiging delikado ang isang paniniwala? Kung may takot, may kontrol. Sa 3 kabanata, ang mga alamat, pinaalalahanan tayo ni Rizal na hindi lahat ng minana ay tama, hindi lahat ng pinaniniwalaan ay totoo. At habang ang tao ay natatakot magtanong, mananatiling bihag ang kanyang isip kahit pa malaya na ang kanyang katawan. Sapagkat ang lipunang sanay maniwala ng hindi nagtatanong ay lipunang handang muling sakupin kahit walang dumating na mananakop.